Actually, I can imagine, you know? Kasi nung panahon ni PRRD, yun na ang totoong nakipag-unite. Because Mm-mm. Digong Duterte gave the Communist Party of the Philippines cabinet Position. portfolios. Girl, Oo. cabinet position, cabinet level, pati USEC, ASEC level, and director level. Mm-mm. Ang dami nilang posisyon yun sa executive. And Mm-mm. Duterte only wish one thing, only demanded one thing, lay down your arms. Tigilan nyo na yung arm struggle. At Mm-mm. nag-refuse sila at 'di ba inambush pa nga yung PSG ni Ni Duterte PRRD. noon. Correct, So correct. so wag Mm-mm. mo sasabihin sa amin, Jam, na this is unity. Dahil ginawa na yan ni Digong. And 'Di ba? Kaya nga, oo. At hindi nga siya sinunod. 'Di ba kaya nga ginera ni kaya PRRD ng nga, bonggang-bongga kaya, yung kaya anuhan na lang tayo, tegihan na lang tayo dahil ayaw nyong ibaba yung armas nyo, tegihan na lang tayo, 'di ba? oo. Gerahan na lang tayo. So ngayon, sinasabi mo, Jamagno, this is unity. Boba. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po uli si Sasrogando Sasot, ang inyong favorite American Colony Trader. Ayan, nagbabalik tayo, take 2. Umakyat ka na uli, Joey. Umakyat ka na ulit, Joey. Ayan, ang aking co-host. Okay, hintayin po natin siya. Ayan, ready na ulit tayo. Ready to rumble. Nagbabalik po tayo uli. Ayan na si Joey. Joey request, accept. Ayan, aring. Hinihintay na po natin ang ating co-host. Ayan. Hi! Nagbabalik po tayo ngayon. Ayan. Hello! At the airport? Kaloka. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hintayin mo lang muna natin ang ating mga televiewers, girl. Kasi may paraffle tayo mamaya. Parapol talaga. Bakit? Sila lang ba pwede magpaloto? Hello everyone! Batiin po muna natin ang ating mga televiewers ngayong gabing ito from Cagayan de Oro. Saan pa ba to? Sabi ni Canada? Canada? Sa Canada? Okay. Singapore? Ayan. Vigo City? Saan pa ba kayo? Anong prize sa raffle? Ang prize po ay ang kabutihang loob. Mga taga Vigo City? Ayan. I-add niyo po si Joey everyday. Nandiyan po ang link sa live na ito somewhere. Hello sa mga nasa Japan. Ayan. Mga nasa Thailand. Nag-echo daw ako. Hindi ko alam kung Ayusin mo ang buhay mo. Paano ko na-remove ka niya? Naka-ano ka ba? Naka-earphones ka ba? walang Walang iwanan ko yung iwanan ko yung charger ng earpods ko sa ito ko. Wait lang ha. Wait lang ha. Oo. Ano mo muna, i-mute mo muna yung sarili mo, girl. Hello sa mga nasa Hong Kong at Pampanga. Oh, 'di ba? Hello Miss Sas and Miss Mok. Hindi po siya si Mok. Si Joey po siya, Joey. Si Moka talaga. Ayusin mo raw buhay mo, Joey. Ayusin mo nga naman, Joey, yung buhay mo. Hello sa mga nasa Laguna, nasa Milan. Hinihintay pa po natin ang ating mga taga-subaybay, ang mga kasama po natin sa pananampalataya. Magla-live po tayo ng magla-live habang hindi pa po nila ginagawang illegal ang makinig sa akin. Kasi you'll never know, no? Kung anong mga topak nito sa ulo at saltik at sapak sa utak. Baka mamaya gawin na nilang illegal ang makinig sa akin. So, magla-live tayo na magla-live. So, yung mga vloggers po dyan, mga vloggers na gustong i-content, ito, go lang ng go. Ayan. Hello sa mga nasa Denmark at Virginia, USA. Ano raw? Sabi ni naka-blind item daw ako sa page ni Jam Magno. Kumikita ka raw dito sa page mo. Okay.
kumikita raw ako sa page ko. Okay, and then, anong sunod? Ano yung sunod? What's next? And then, kumikita saan? Oh. Siya talaga And then, yung ano? may problema Siya talaga yung may problema sa ano. Kitaan sa Page talaga. Talaga, ikaw talaga ang Jam Magno, ang may concern na ang mga tao ay kumikita sa Facebook page nila. Ikaw talaga? So, naka-blind item daw ako. Eh, di blind item mo. Diyos me, naman Jam Magno. Alam mo, Jam, hindi ako natatakot sa'yo. Girl, gusto mo magkubusan tayo ng lahi? Pwede natin gawin yan. Okay. Wala pong ads ang aking page. Wala rin po siyang star. Diba? Ang ganda ko raw. Hindi, sabi ni MG Cell, ang ganda mo sabi ko nga sa'yo, MG, at sa iba pang nakikinig, nagagandahan lang kayo sa akin dahil pangit ang mga nakapaligid sa inyo. Subukan yung ang mga nakapaligid sa inyo magaganda. Hindi kayo magagandahan sa akin. So, ayan. Ang tagal naman ni Joey. Ano ba yan, Joey? Umakyat-akyat ka pa. Ay, nandito si Drew Olivar. Hello, Drew Olivar. Gusto mo umakyat, Drew? Umakyat ka, Hi, Drew. Hi, Drew. Umakyat ka, Drew, para makipag-ano ka sa amin. Bardagulan. Bakit ka, Drew? We miss you. We miss your, kalandian. Go, go, go. Ayan. Sabi, sana tawag sa live ninyong tatlo ni Daryl ay Emerald. Ay! Drew, umakyat ka. Okay. At okay ka na ba, Joey? Tawag dito? Mga 10 minutes. Sinacharge ko yung AirPods ko. Oy, diniscuss daw kanina sa live ni Christian Esiguera ang MOOE. O anong sinabi? Anong sinabi niya? Diba? Drew. Hi from Ormoc City. Hello sa mga Ormoc City. So ayan po, shout out sa mga taga Bukidnon. Shout out si Joey po ay ang aking biological woman host. Syempre dapat iisa lang ang cosmological woman, no? Ang daming cosmological woman dito. Dahil baka magkaroon ng second extinction ang humanity. Isa-isa lang. Ano ka ba? Nag-charge ka pa ba? Matagal pa ba yan, girl? Ito mabilis Isa lang to. Nag-e-echo pa rin ba si Joey? Magsalita ka nga. Bakit kanina umaga? Wala namang echo. Hindi na ako naka-AirPods. Oh, ito okay na ata. Okay na ba si Joey? Nag-e-echo pa rin si Joey. Okay na ako. Wala. Hindi naman kasi nagsasalita si Joey kaya hindi niya narinig. Magsalita ka, girl. Hello, Tess. May echo ka raw, so kailangan mo mag-up. May echo rin. Oo nga eh. Mag-earpods ka. So, ladies and gentlemen, magla-live tayo ng magla-live hanggang pwede pa. Dahil baka dumating ang panahon, pati ang pakikinig po sa akin ay gawing illegal ng mga experts sa Pilipinas. Nag-e-echo pa si Joey. So, hintayin po natin na mag-charge ang kanyang buhay. So, ang gabing ito po, ang episode po ng gabing ito ay pinamagatang Isawsaw mo sa suka ang nauuhaw na lumpia. Ito, okay na. Ito, okay na. Nag-e-echo. Okay na? Nag-e-echo pa rin. Nag-e-echo pa rin. Magsalita ka nga. Hello, Tess. Hello, Tess. Nag-e-echo ka raw, girl. Nag-e-echo pa rin. Nag-e-echo pa rin. Nag-e-echo pa rin siya. So, hintayin po natin siyang mag-earpods. So, si Drew ayaw naman umakyat. So, ayun na. So, avid readers of your posts. So,
Ang ating pong i-discuss ngayong gabi, ang unang-unang topic ay ang epiphany. Hintayin po natin makinig ang ating biological woman host. Okay. Ayan, hello. Bakit may echo? Magsalita ka. Bakit may echo pa rin ako? Magsalita. Hello. Test. Hello, test. Hello, test. Echo pa rin. Echo Teka, pa lalabas rin. yata Teka, ako, lalabas tapos yata papasok ako, tapos ulit. papasok ako ulit. Okay, go. Mm-mm. Ganun na nga lang. So, okay. Habang hinihintay po natin ang ating biological woman host, magchikahan muna tayo dito. Okay. Okay, accept. Add. Ayan. Umaakit na ba si Joey? Reduce background noise. Ayan. Okay. So, asa na si Joey? Hello sa mga nasa Sultan Kudarat. Ayan, relive. Hindi nga, inintay ko nga si Joey. Aakyat nga siya. Asa ka na, Joey? Nawala na yung iyong request. Nag-ano siya? Ayan. Joey. Adding. Okay. Hi, Sasgwa. Hello. Ayan, magsalita ka. Hello. Bakit ako may echo pa rin? Parang ayaw nila tayong pag-live. Sas. Ikaw ba yan o ako? Ako yata. Ay, hindi ko alam. Baka ikaw. Bakit naman pa iba-iba? Alam mo, baka tayo minomonitor ng National Security Council. Oo nga, ano kayo naririnig na? Nag-e-echo. Feeling ko po minomonitor po kami ni Jonathan Malaya. Kasi kanina madaling araw, nag-live tayo. Hindi mo na ako naka-earbuds nun. Di ba kanina madaling araw, wala siyang echo. So, ibig sabihin, hindi tayo minomonitor. Kasi madaling araw, tulog pa. Tulog sila. Tulog pa ang National Security Council. Di ba? Diyos ko, Lord. Kausapin mo muna ang ating mga taong bayan at maghahanap ako ng earphones. Ayan, hello. Kailan po kayo dadalo sa TikTok? Si Sas, wala yata siyang access sa TikTok. Bawal sa China ang mag-TikTok. So, hindi siya nakakapunta doon. Ayan. Watching from Dasma. Hello po, Ma'am Grace. Baka nakamonitor ang DICT. Correct. Dahil araw-araw akong minimessage ng mga tao sa TikTok, ipapa-aresto na daw ako sa hindi malamang kadahilanan. Ayan. Kasi tulog pa sila. Sino ba dito yung gising kanina alas 4 ng madaling araw? May nakatap kay Sas. Oo nga, di ba ganun? Pagka naririnig mo nag-e-echo, kakaloka. Diyos me. Hello po, Ma'am Betsy Yanko. Hello. This live is being monitored by the National Hindi. Ayan, okay na. Ayan, pa rin okay kayo. na. Okay. na. Alam mo, Joey, ikaw ang nakamonitor kasi ikaw yung nag-e-echo. Ako yung minomonitor. Yes, kasi ikaw yung nag-e-echo. So anyway, ayan na, okay na. Baka nagreklamo pa rin kayo. Itutuloy na po ba natin ang pagsawsaw sa suka ng nauuhaw na lumpia? Ano to? Ano to? Sinong lumpia ang uhaw? Girl, maraming lumpiang uhaw. Syempre 'di ba ang ating ano ba 'yan? Okay. Ito kasing ating biological woman host. Co-host. Ang gulo-gulo mo kasi, Joey. Anyway. So, bakit daw pinansin mo si Jam? Kasi nga kaninang madaling araw, kinuwento ko kay Sas yung content ni Jam. Ayo. So, naloka siya ng bonggang-bongga. So ito ang title po ng ating episode, isawsaw mo ang sa suka ang nauuhaw na lumpia. So, ang ating pong kauna-unahang nauuhaw na lumpia
I see Jamagno. Bakit naman nauuhaw yung lumpia niya? Bakit? Okay, ganito po kasi yan. Paano? Bakit Oo, nauuhaw yung lumpia? kwento mo, game. Okay, ganito. Kasi, sabi ni Jack, ikaw kasi, Joey, ang nagpadala sa akin ng kanyang TikTok. Na sinasabi niya na pwede naman pala daw, kasi si Franz Castro ay humingi daw ng tulong kay Martin Romualdez. Oo. At sabi ni John Magno, pwede naman pala daw yun, na humihingi ka sa tulong sa gobyerno na hindi ka, ano yun? Na hindi binabanatan ang gobyerno. Na hindi binabanatan. Okay. So, ang tanong, Joey, for the past 6 years, ang sabi ni John Magno, itong Makabayan Block, sila ay nagre-recruit ng mga kabataan para sa MPA. Siya, di ba, yan ang kanyang eksena sa buhay. Yan ang kanyang pinapalaganap. So, ano yung tulong na hiningi ni Franz Castro kay Martin Romualdez? Kung yun ang activities. Kung yun ang activities ng Makabayan Block. Sige nga, ano yung tulong? Tulong ba to na? May mga farmers daw na nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng isang asukarera sa Batangas. So basically, that was the reason for Martin and Makabayan Block to come together and help each other and unite for the people. Yun yung sabi ni Jan. Yun yung sabi niya. So anong ginawa nila? Nag-meeting sila. So, ngayon, para okay. Kwento ko lang ng very, very quick kung paano nagsimula to. Kasi maalala nyo nung live na magkakasama si Direk Daryl, si Sasa tsaka ako, nagulat sila na parang hindi yata pa nila narinig before. Kasi di ba lumabas yung picture ni Martin Romualdez na kasama yung Makabayan Block nung matunog yung issue ng confidential fund. Tapos sabi ko, ano ka ba? Kinontent yan ni Jam Magno na kasama siya dun sa meeting na yun. Martin Romualdez on her right side and then Makabayan Block on the other side, ganyan-ganyan. So, ngayon, parang pinagmamalaki ni Jam na nandun siya, na nakita niya. At she swears na wala daw usapan between Martin Romualdez and the Makabayan Block na siraan si Inday. Ganon. So, ganyan. Bakit daw may ipapaalam sa kanya kung meron naman, kung meron? Ano? Ganon. Diba? Unang-una, bakit ipapaalam sa'yo, Jam? Bakit ipapaalam sa'yo, Jam, kung meron? Oy, Miss Laika, umakyat ka. Mami Laika, na wala ka ng excuse. Umakyat ka. Wala ka ng excuse. Umakyat ka. Anyway, so, habang hindi pa po illegal ang makinig sa akin, makinig po kayo sa akin. Baka dumating po ang panahon, kahit masilayan nyo po ang tutsang ko sa ilong, ay illegal na. At maging illegal na, alam nyo naman po ang ating mga tao, iba ang sapak sa utak. Anyway, so, una, hindi ipapaalam kay Jam Magno kung anong gagawin ng Makabayan at ni Martin Romualdez. Kasi, sino ba siya para ipaalam sa kanya? Correct. Kung sakaling merong mga under the table agreement, parang Jam, cambio ka naman kasi ba't ka naman isasama doon, di ba? Mas high level ka pa kay Yeda. Mas high level ka pa kay Yeda. Di ba? Yun yung mga highly confidential na mga meeting, kasama ka. Di ba? Hindi, ganito na lang. Alam mo dyan, Magno, kung hindi kasi thinking Pinoy, you will never reach that level na malalaman mo yung mga ganyang machinations sa buhay. And because you're not thinking Pinoy, huwag ka na mag-achieve. You will never be thinking Pinoy. Nang ganong level, Jam. So, anyway, so ang eksena is, so ganun na nga, no?
Tapos ang sabi niya, humingi daw ng tulong. So, ano yung tulong? Tulong para doon sa mga magsasakang nawalan ng trabaho. Oo. Hindi ko Hindi naman niya gets. i-itemize eh. Basta sinabi lang niya, meron daw mga nawalan ng trabaho ng mga sakada sa sa Batangas. So therefore, inilapit kay Martin Romualdez. Pagkatapos, so sama-sama sila ang mga kongresista na nagbigay ng tulong sa mga sakadang nawalan ng work. I do not know exactly kung ano yung tulong na in-extend, but knowing the kind of help that Tingog and Martin Romualdez are extending. Ayuda Nation naman tong Tingog at saka tong si Martin Romualdez, Yes. di ba? Ayuda, Nation actually, naman ano sila. So, yan? hindi naman pamigay ng Buying. pera, ganyan. Oo, namimigay lang naman sila ng pera. Mm. So, wala naman silang kasi, well, if you want to know economic and social issues and how to solve structural issues, I don't really think na we have to go to Jam Magno, no, for some enlightenment. Ang alam lang naman ni Jam Magno is pag namigay ng pera, okay na 'yon. Mm-mm. Ayun lang naman ang abot ng kanyang makakaya, no, ng kanyang utak, na pag nakita niyang namimigay ng pera, okay na 'yon. Oo, kasi basically sinasabi niya na nagtulong-tulong itong mga kongresista na to lumapit para I mean, Jam, what can congressmen do sa mga tao na to na nawalan ng trabaho? Was there a legislation born out of it because of that meeting? Because that's their job. Not unless yun nga, baka nagpamudmud sila ng pera doon and everything, ganyan. But that's not a solution to this problem. I mean, that's just Band-Aid at the most. So, ano ba yung mga hindi kasi yun yung hindi yun yung tinalakay ni Jam dun sa content niya. So basically, ang sinasabi lang ni Jam, nagsama-sama sila para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong, ganon. Yun ang sinasabi niya. And Hindi, alam mo, go, finish it. Finish her. Yes, Tingog. Finish her, go, finish her. Ayun. So ngayon, kung ganun lang yung kung ganun lang yung parang tingin mo dun sa problem na nagsama-sama sila to help the sakadas, yun ba yung proper approach to that problem? Hindi nga rin niya na-define rin kasi actually ng malinaw kung ano yung problema doon. Basta sinabi lang na wala ng trabaho kasi nagsara yung azucarera doon. But it looks like an industry issue. So ang pinopoint lang ni Jam, which is yun lang rin naman talaga yung abot ng content niya at saka ng kanyang analytical skill. Ang pinopoint ni Jam is that nakita ko na nag-usap ang Makabayan Bloc at si Martin Romualdez. So therefore, alam ko kung ano yung pinag-usapan niya. So parang speaking using the voice of Jam, parang sinasabi ni Jam, nakita ko sila na nagkausap, na nagkaharap at hindi ko narinig na pinag-usapan ni Martin at ng Makabayan Bloc na siraan si Inday or something like that. Ganon. So kumbaga, ang pinopoint ni Jam doon is that kung binabanata ng Makabayan Bloc si Inday doon sa confidential fund, it's not coming from Martin Romualdez. Yun yung gusto niyang i-point. Kasi hindi niya narinig. Kasi hindi niya narinig. Oo. Kasi hindi niya narinig. Kasi nandun daw siya doon sa meeting na yun. Nandun daw siya sa meeting na yun. So, yun yung nakakaloka doon. Na parang, lang? Diba, ay, mas mataas ka pa kay Yeda. Diba? Hindi, ang ano ko naman dyan, you know what? Alam mo, Jam, unang-una, kung ano yung pinamimigay doon ng mga congressman, hindi nila pera yon, pera ng taong bayan yon. That's number one. So, wag mong sabihin na ito ay tulong ni Martin Romualdez or tulong ng mga congressman na yon, because that kind of thinking, Jam Magno, belongs to the times
mga politikong trapo. So do not reinforce that kind of trapo thinking. Hindi nila pera yon, Jam, para sabihin mong tulong nila. Huwag ka nga maging boba. Nakakaawa yung anak mo, Jam. I swear, no? Nakakaawa yung anak mo. Sabi, humingi ng tulong si Franz Castro sa gobyerno. Boba! Si Franz Castro ay parte ng gobyerno. Ano yan? Diba? So, yun nga, yun yung first part nung nakakalokang mga analysis ko no ni Jam. So the second part to nakakaloka niyang analysis is that explanation. Well, sabi niya, naloka daw siya. Sabi niya ganun, magkasama na magbibigay ng tulong sila ang Makabayan Block and si Martin Romualdez. Hindi raw niya matanggap yun. Hindi raw niya yun malulun. Hindi raw niya malulun. Ayan. So ngayon, sabi niya, she has to see it. Ayan. So nag-join siya doon sa kanilang pagtatagpo. Hindi ko alam kung paano siya nakapunta doon at kung ano yung, I don't know, parang were you at Speaker Martin's disposal na parang, Jam, you want to witness the meeting? Come over, ganyan. Ganun ba kayo ni HS Martin? Ayan. So anyway, nagkita sila, nagpunta si Jam dun sa Batangas at nakita nga daw niya na si Makabayan Block at si Martin Romualdez ay magkakasama sa isang table. Ayan. So ngayon, na-shock daw siya. Nakamute ka, be? Ano itsura ng shock? Na-shock daw siya. Ano yung sabi niya? Parang, by some stroke of miracle, di ba ganun siya, di ba? Nakita nga daw niya doon si Franz Castro at sabi niya, naintindihan daw niya na parang, ganito pala ang ibig sabihin ng unity. Magsasama-sama ang Makabayan Block at ang House Speaker upang magbigay tulong sa mga mamamayan. So, for her, that is unacceptable, kumbaga parang she took it hook, line, and sinker that it is a proof that unity shall save the day. Ayon. Alam mo, Jamag, ulitin ko, yung mga congressman na yan, even tingog, hindi nila pera yung pinamimigay. Pera ng taong bayan yan. Kaya wag mo lolokohin yung mga taong bayan na ang tulong na ibinibigay nila ay pera nila or galing sa kanila. Huwag mong gaguhin ang taong bayan, Jam. Nakakaawa ang anak mo. Dahil yung anak mo, lalaki sa isang lipunan na patuloy ang pagiging trapo at isa ka sa naging instrumento ng kaepalan politics. Correct. Diba? Can you imagine, diba? Can you imagine in the past 6 years, galit na galit tayo sa epal politics. Yung sasabihin nila, tulong nila, pera ng taong bayan yan. Pera ng taong bayan yan, Jam. Hindi yan pera ng tingog, hindi yan pera ni Romualdez, hindi yan pera ng mga congressman na kasama mo at ka-jamming mo at kasingutan. Kachika mo at ano pa ba? Hindi yan pera ng Makabayan Block, pera ng taong bayan yan. Jam Magno. Hindi nila pera yan, hindi nila tulong yan. Ang ginawa lang nila, kinuha nila ang pera ng taong bayan at ibinigay uli sa taong bayan. Naiintindihan mo ba yon? Sana, I'm pretty sure yung anak mo, no, Jam, lalaki ng mas matalino sa'yo. At maiisip niya na isa ka sa nag-reinforce ng epal politics sa Pilipinas sa ginagawa mong yan. Nakakaloka, ano yung humingi ng tulong si Franz Castro sa gobyerno? Boba? Si Franz Castro ay isang congresswoman. Ano yung congresswoman humingi ng tulong sa gobyerno? It doesn't make any sense. Ipaliwanag mo nga yan, Joey. Habang nagre-recharge ulit ako, go. Hindi ko nga maintindihan kung ano yung niya. So ngayon, ang nakakaloka pa dito, syempre meron nga siyang part doon na sinasabi na ang sarap-sarap nung handa doon sa
meeting namin na yun. Sabi niya ganun. Ang sarap-sarap nung handa. Nung una kong marinig na magkakaroon ng meeting between Martin and the Makabayan Block, hindi daw niya makain yung lechon. Kasi hindi nga niya matanggap yung Makabayan Block eh. 'Di ba? Kasi hate nga niya yan before, 'di ba? Pero since it is for unity, sabi niya, eto pa, since it is for unity, sabi ni Jam, she chewed and swallowed for Martin Romualdez. Oh, yun ang pinakamabigat. Okay, ito na yung ano, ito na yung uhaw na lumpia. Ayan. She chewed and swallowed for Martin Romualdez. Ayun. O, diba? Eto ba, Sas? Yung parang pwede mo naman rin kasing sabihin na, uy, naintindihan ko, ito pala yung gustong ano. So, I chewed and swallowed my pride. Di ba? Pwede naman ganun, di ba? Yung pride mo na lang na parang, ay, galit ako dyan dati eh. O, so, ngayon, parang sa maliit na pagkakaintindi ni Jam na pwede palang mag-unite, di, sige, tinanggap ko na yung pagsasama nila. I chewed and swallowed my pride. Di ba? At least, di ba, yung parang, yung iniisip mo, nagkamali ka, ikaw mismo yung kumain dun sa sarili mong pagkakamali. Ganyan. So, kumbaga parang, malabo pa rin na, syempre, sino ba makikipag-unite sa Makabayan Block, di ba? Na nasa matinong pag-iisip. Si Lenny! Yun nga, nasa matinong pag-iisip di ba? So, ibig sabihin, parang, of course, for us who understand yung pasakit na binigay sa atin, nitong mga grupong ito, it's very difficult to imagine to unite with them. Pero ang nakakaloka, si Jam, Actually, hindi niya sinabi na, Actually, I can imagine, you know? Kasi nung panahon ni PRRD, yun ang totoong nakipag-unite. Because Digong Duterte gave the Communist Party of the Philippines cabinet portfolios. Girl, cabinet position, cabinet level, pati USEC, ASEC level, and director level. Ang dami nilang posisyon yun sa executive. And Duterte only wished one thing, only demanded one thing, lay down your arms. Tigilan nyo na yung arm struggle. At nag-refuse sila at 'di ba inambush pa nga yung PSG ni Duterte noon. Correct, correct. So wag mo sasabihin sa amin, Jam, na this is unity. Dahil ginawa na yan ni Digong. 'Di ba? Kaya nga. Oo. At hindi nga siya sinunod. 'Di ba kaya nga ginera ni PRRD kaya ng nga, bonggang-bonggang. Kaya anuhan na lang tayo, tegihan na lang tayo dahil ayaw nyong ibaba yung armas nyo, tegihan na lang tayo, di ba? Gerahan na lang tayo. So ngayon, sinasabi mo, Jam Magno, this is unity. Boba, alam mo, Jam Magno, Memory of you a know, gold. you have the memory of a jukebox. Pag wala nang hulog doon sa jukebox, nakalimutan na ang nakaraan. Jam Magno, you have the memory of a jukebox. Okay? For the past 6 years, ikaw nagsasabi na yung Makabayan Block, yung nag-recruit. Salot. Oo. Oo, salot. Ipis, nagre-recruit ng NPA. Tapos ngayon, for unity. Oo, tapos nung election, isa yan sa tinitira mo na nakikipag alliance kay Lenny, yung Makabayan Block. And now it has become acceptable because she chewed and swallowed for Martin. Oh, diba? Gaano naman kasi kalaki yung pinachew at swallow kasi ni Martin Romualdez? 2 kilong lechon. Diba? Kasi naman, alam mo, Jam, pwede ka naman kasing tumutulong ka na, nag-distribute, pero yung sasabihin mo na, bigla yung Makabayan Block, sobrang, Hello, for the past 6 years, ikaw nag-i-inform sa mga tao na ang Makabayan Block ang nag-recruit ng NPA. Nagalit ka nga kay Lenny,
isa sa mga dahilan yan dahil sabi mo, ito Makabayan Black, ay si Lenny ay nakikipag-alyansa sa Makabayan Black na sabi mo ay nare-recruit ng NPA. Pero ngayon, nung katabi na nila si Martin Romualdez, suddenly, It has become acceptable. Diba? It has become acceptable. o di dapat, Ayun. di dapat pala, ang ginawa mo nung panahon ni Duterte is pinag-alliance na lang si Martin Romualdez nung panahon ni Duterte para acceptable na sa'yo, para hindi ka na nahirapan, girl. Naaway-awayin yung Makabayan Black for 6 years. Oo, nag-aksaya ka pa ng panahon, inaway mo pa sila. Ano yun? So, gaano nga ba kalaki ang pinachew at swallow sa'yo ni Martin Romualdez para maging acceptable sa'yo to? True. Mami Laika, umakyat ka na. Oo nga, Mami Laika, umakyat ka. Umakyat ka So, na, Mami Laika. So, ayun na nga. Ayan ang unang lumpia, di ba? Ang unang lumpia si Jam Magno. Naku, hindi ako natatakot kay Jam Magno kung anong sabihin niya sa akin dahil, girl. Si Jam nga yung dahan-dahan eh. Hindi siya nang head-on collision eh. Ayaw niya ng mga personal bardagulan, eneme-eneme, mga ganun. Actually, pumupunta na siya dun sa akin. Eh. So, ano na lang, pupunta Jam. na siya sa'yo, Oo. doon. Mga, bibigyan kita ng taning ha. Siguro mga 5 steps away ka na para makatapak ka ng landmine. So, Jam Magno, you are 5 steps away bago ka makatapak ng landmine. So, kasi block niya ako eh. Block niya ako sa ano ko eh. Teka. Nakakaloka. Diba? Ano nga siya, so, yun Jessica? na yan. Oo. Si Jam Magno. So, ayun po, no. Ano pa bang isang lumpia? Meron pa bang isang lumpia na nauuhaw? na dapat isawsaw sa suka? Meron ka ba? Meron ka bang ano? Do you have any suggestion? Guys, magbigay naman kayo ng suggestions ng mga lumpiang nauuhaw na dapat natin isawsaw sa suka. Eh di si ano? Ikaw, ano? Kasi rep acidre. Eh, isa ring lumpiang uhaw sa suka. Sino yan? Yung umaway kay Chris. Nag-post siya. So basically, rekta sinasabihin niya, Crisette, ikaw sinungaling ka. Sabi niya ganun. Kasi bakit mo pinagkakalat na wala si Martin sa Yolanda noong 2013? Eh, nandun siya. Ayun, nandun siya. So basically, ang claim nitong si Asidre, ang claim niya, wala si Martin before and during Yolanda. Pero immediately after Yolanda, nagpunta na raw si Martin sa Tacloban. This is directly contradicts yung namang claim ni Direk Daryl. Kasi sasabi ni Direk Daryl doon, nandun sila sa Tacloban, never nila nakita si Martin Romualdez, at ang gumagamit ng bahay ni Martin Romualdez ay si Senator Amy. So basically, missing in action si Martin Romualdez. Martin Romualdez visited and became visible sa Tacloban Pasko na, bago magpasko. So 1 month after na, kasi November 8 yung November 8 yung landfall ng Yolanda. So remember, November 8. So ngayon, ang claim ni Rep Asidre, immediately after, may plane daw na nakaschedule na pumunta sa Tacloban. At yung plane na yon, nandun daw si House Speaker Martin Romualdez. Ayan. Tapos may mga pa-testimonial yung kanyang mga staff at mga kineme na nakita daw nila si Martin Romualdez noong ang tawag dito, nasa Tacloban na daw siya, nakita raw nila ng November 10. Ayan. Nakita raw. So dumating siya ng November 9, yung ibang mga tao nakita na raw siya ng November 10. Ayan. Okay. Dapat nandito si Dari. I-text mo nga si Dari. Sabi mo, siya dito.
So, ayun na nga. So, ako naman, no, yung mga Yula-Yolanda na yan, ang tanong, ang pinaka-importante sa akong tanong sa Yula-Yolanda na yan is, hindi kung sino yung nandun ng Yolanda, kundi anong ginawa ng mga politiko sa Leyte before ang Yolanda para ma-prevent ang devastation na ginawa ng Yolanda. Kasi, yung nangyari sa Yolanda, mape-prevent yon kung may tamang storm surge barriers na moderno katulad sa Netherlands. Kasi alam mo, Joey, no, sa Netherlands, nagkaroon din sila ng storm surge Emerald, 1950s. Marami ring namatay. And then after that, ang ginawa ng Netherlands is nagtayo sila ng modernong, as in very modern na storm surge barrier. Hindi yung kuning-kuning na yung wall-wall. Alam mo yung ginagawa lang nila, gagawa lang sila ng wall-wall. Yung pangkurakot na storm surge barrier. Kasi syempre, masisira yan eh. So pag nasira uli yung wall-wall na yan, panibago na naman project. Diba? Panibagong budget. Yeah. So ayaw nila yung talagang totoong storm surge barrier. Kasi yung totoong storm surge barrier, girl, yung katulad sa Netherlands, girl, hindi yun every time masisira. So, built to last. It was built to last. It was built to last like Jam Magno. Grabe siya. Ay, pero Sas, ang sinasabi kasi nila, it was very difficult to predict such event kasi that was the strongest typhoon, that was the strongest that hit Philippine Islands. That's not true. Because merong historical data na nagkaroon na rin ng storm surge before. Ganon. Yes, na-wipe out talaga yung entire villages. Guy, panahon pa ng Kastila, yung mga storm surge na. So, this is not something new, no? Lack of consciousness dun sa mga problem na maaaring mag-occur ng parang because this is your geographical setup. Girl, yung Leyte and Samar, lumalabas na yan sa annals, no? Sa record nung panahon ng Kastila, even after, na talagang ganyan talaga ang nangyayari dyan, you know? Of course, the storm surge doesn't happen every year, no? Yes, kaya yung sinasabi, hindi siya predictable. Pero it happens because it happened in the past. So ibig sabihin, parang sa Netherlands, hindi naman every month nagkaka-storm surge eh. It was a one-time devastation, 1950s, early 50s. And then after that, nangako na sila, hindi na ito po pwede. So they made something para ma-prevent na ito. So, pag pinuntahan niyo yung storm surge barrier, i-search nyo, storm surge barrier Netherlands. Kasi ang Netherlands, mga friends, this is below sea level. As in, the Netherlands is supposed not to exist. Ano yun? So, this is very important kasi a lot of people think na na parang sobrang clueless ng Pilipinas na hindi ito mangyayari kineme. What is being demanded from our government is to understand na yung geographical setup niya, ganun nga, na mangyayari yan. Of course, it's not gonna happen every 5 years, every 10 years. Madalang siyang mangyari, pero pag nangyari siya, warak ka. Diba? Ganun. At yun yung wala tayong kahandaan. Wala talaga tayong kahandaan. Kasi nga, yung pera, kasi can you imagine ang tagal-tagal na yung mga nangyayari sa Leyte. Girl, ano ba bang kailangang mangyari sa Leyte para ayusin ninyo yung eksena sa kanila, di ba? So, ito nga, may pinost pa nga ako. Ito nung panahon ko ng Yolanda see? Ayan December 3rd, 2013, a storm surge is now battling Europe, particularly the northern countries. In the 50s,
The Netherlands was caught unprepared by a storm surge, leading to destruction. Since then, the Netherlands said never again. This documentary tells the tale of Netherlands' resolve to protect its population from a similar incident. Philippines Watch and Learn. Ay, pinost ko pa nga yung YouTube, protecting against flooding, Holland's storm surge barrier. So, ibig sabihin, girl, 1950s, no, nangyari sa kanila to. And yung storm surge sa Pilipinas happened several times in our history. At it will become frequent now because of rising sea levels. Diba? And ito yung no, I mean, this is one of the huge debate nung panahon ng Yolanda. Kasi nga, ang naririnig natin sa government natin noon, panay excuses. Ang lagi nilang sinasabi, because it is the biggest storm that ever hit Kineme, ganyan. Because it is, ganyan. It shows yung kanilang lack of understanding of the danger and the natural danger that these areas are facing. 'Di ba? So, syempre parang, kung kunwari, magkakaroon ka ng dilubyo na dumarating lang once every 50 years, magpe-prepare ka lang pagka, 'di ba? Hindi mo naman alam kung kailan darating yun. At pag dumating siya, wipe out ka. Ayun, ang problema kasi, our government system do not really allow for long-term thinking 'di ba? Yun yung problem Hindi nga, nga yan kaya nga, ang tanong, yung mga congressman sa Leyte, sa napakahabang taon, merong PIDAF. May pork barrel. And pork barrel was supposed to be used for the development of your province. Yes. Ang dami dyan. So, hindi nyo pa lang naisip na yung Leyte is takaw sa kuna ito. Because number one, it's facing the Pacific Ocean. And the storm comes from the Pacific Ocean. And the flow of, and historically, the storm always hit Leyte first. Yan ang kadalasan, no? Bicol, yung mga probinsyang facing the Pacific Ocean. And you don't need to be a rocket scientist in order to know this. So, ano yung saan yung ginastos yung PIDAF? Diba? Kaya nga, bakit ka magpapakita sa akin ng hero-hero ka ng Yolanda? Ang tanong, anong ginawa mo dun sa pera ng taong bayan na pork barrel mo sa napakahabang panahon? Diba? The war in power. So, ano yun? They could have used it to reinforce your, diba? To reinforce infrastructure to protect yung syudad. Diba? Oo, kasi nga the first concern of those province is really survival in the face of calamity. Hindi ba? Ikaw nga magsalita ka nga, Chong, nakapagod na ako. Yun nga. So ngayon, So ngayon, ang nakakairit, ako feeling ko with all the debates that are, all the discussion that is going on, especially nung nag-anniversary ng Yolanda. November 8 kasi yung anniversary ng Yolanda, yung araw na naglandfall yung Yolanda. And for a lot of people, itong Yolanda event na to became the political awakening of many Filipinos, including myself, na yung mga tao dito talaga, mga napamura na parang na yung incompetent na gobyerno, nakakapatay. Ganun. So, ang tawag dito, marami talagang nagkaroon ng political awakening because of the Yolanda event. Because yung fuck up natin na system wasn't able to save a lot of our kababayan during that time. At sobrang nakakaiyak yun. Kahit ako nun, naalala ko nun, nanonood lang ako sa news nung about Yolanda, talagang naiiyak talaga ako nun sobrang naiiyak talaga ako nun, na parang nilabas ko talaga lahat ng pwede kong ilabas at parang i-donate ang lahat ng pwedeng ma-donate during that time. Ngayon, ang
nakakabwisit dito, itong mga basahan na vloggers at yung mga cheering squad ni Martin Romualdez, ginagawa nyo yung mga bagay na kinamuhian namin noong time na yun. Which is, ine-exage ninyo at pinapamukha nyo sa amin na yung kakarampot na trabaho na ginawa nyo is something that we should be thankful for. Diba? Walang kasing dilaw. Walang kasing dilaw. I mean, that's the standard of dilaw eh, 'di ba? Yung government official, magtatrabaho ng kakarampot pagkatapos utang na loob pa natin. Hindi. Ito yon. Ito yung katulad kay John Magno. Sinabi niya, yung mga politiko raw pumunta ng Batangas para magpatabot ng tulong. Ang totoo niyan, pera ng taong bayan yung ginastos nila doon. Correct. Hindi nila pera yun. At hindi trabaho yun ng congressman na pumunta doon at tumingi ng tulong. Yan ay trabaho ng executive. Correct. Ikaw, dapat nandiyan ka sa Kongreso at gumawa ka ng mga tamang batas. True. At liquidate nyo. Ang dami nyo naman palang oras eh. Mag-liquidate kayo with resibo ng MOOE nyo, no? Tagal-tagal yan. MOOE ninyo, magkano yung napunta doon sa Batangas? Doon sa magkano yung napunta doon sa mga trabahador ng azucarera na sinabi niyong tinulungan ninyo. Labas niyo yung resibo for that, 'di ba? Kasi saan kayo kukuha ng budget para magbigay ng tulong doon? 'Di ba? Saan kayo kukuha ng pera para magbigay ng tulong doon? Liquidate ninyo, labas ninyo para alam namin kung magkano sa pera namin ang napunta doon sa mga Batanggenyong yun. Hindi ko sinasabi na wag silang bigyan ng pera or wag silang bigyan ng tulong at all, no? But let us know. Ilabas niyo yung resibo. Magkano yung ginastos niyo for that? So magkano yung binigay ni Martin Romualdez sa mga manggagawa? I have no idea. Hindi sinabi ni Rene Jam eh. I'm pretty sure barya-barya lang niya. Especially compared dun sa $2 million na dinonate niya sa Harvard. Oo. Pero, kakaloka, diba? Sige nga, Jamag, paliwanag mo yan. $2 million dinonate ni Martin Romualdez sa Harvard. So magkano binigay niya sa mga nawalang trabaho, mga sakada? Ipaliwanag mo nga yan, Jamag, no? Malulunok mo pa ba yan? Malulunok mo pa ba yan for Martin? Diyos me. Ayun. So, anyway, diba? Oo. Ikaw, girl? Anong chika mo dyan? Ayun nga, so ngayon, nauulit yung debate noong 2013 na kaya nagagalit yung tao, kaya sumambulat yung galit ng tao nung mga panahon na yun. Kasi itong mga government officials natin, gagawa ng kakarampot na trabaho, pagkatapos feeling ninyo, dapat mag-thank you pa kami. 'Di ba? Parang tayo pa yung may utang na loob. Now, kagaya nito yung kay Martin Romualdez na pinagdidebatihan, lahat ng mga meron talagang first-hand experience sa Tacloban, many of them swear na, wala si Martin doon, ganyan-ganyan. Hindi namin siya nakita, ganyan-ganon. Hindi siya na-feel ng mga taong nandun, ganyan-ganyan. And then these people will insist na hindi nandun siya. Nandun pa lang tayo sa pinakaunang layer, Hindi, nandun siya nung November 9, dumating siya, kineme, ganyan-ganyan. Ngayon, you make it appear na, let's say for the sake of argument, nandun nga siya nung November 9. Ang sinasabi nga ng mga tao, hindi siya naramdaman. Hindi siya nakita. 'Di ba? May nakamute ka, Sas. Buti na halungkat ko yung mga posting ko nung 2013. Tinan mo. 2013, had the mangroves in Layton, Eastern Samar, not been decimated, the storm surge in those areas would have been dissipated by 70% to 80% of its Oh my Mr. God. Pahis, according to the study by the Ministry of Science Department of Science and Technology, he said the destructive force of an 8-meter high storm surge, for example, is concentrated in the lower 6 meters
wash of the waves and could have been moderated by a mangrove forest. So, ibig sabihin, nagpabaya sila. Nakalbo yung mga mangroves doon. So, anong ginawa? So, hindi issue dito kung yung ginawa mo nung nandun ka eh. Nung may sakuna na eh. Kasi you're too late a hero yun eh. Kasi the real hero is the one that could have prevented a more tragic outcome. And yung ginawa mo lang, pumunta ka doon, nagpakit ka lang, nagbuka ka lang na nagpamigay-migay. Dapat, ang ginawa mo, bakit nyo pinakalbo yung hindi nyo na malaking na nakakalbo na pala yung mangrove forest? Oo. Ano na kasi, at wala kayong pakialam? Oo, at wala kayong pakialam? Game day na kasi yung Yolande, 'di ba? Game day na yung Yolande. Kahit nandun si Martin or wala si Martin, well, sinasabi nga ng tao doon na since nandun na yung delubyo and whatsoever, even in that most challenging time, hindi nila naramdaman si Martin. Ang mas malaking ang mas nakakaiyak doon is being a leader of Tacloban. Ano yung mga ginawa niya to 'di ba, to make his town resilient sa mga ganitong klaseng ganitong klaseng sitwasyon. So nakikita natin dito the kind of leadership a Romualdez could have. So na lang wala silang foresight. Oo. Kaya ito mga pagbida-bida nila kay Martin Romualdez dito sa Yolanda. Epal politics yan eh. Binibida whether he is there or not there, this is still epal politics. Sinasabi niyo sa amin, si Martin Romualdez ay nandoon nung sakuna. Pero ang nakalimutan ng mga bubitang bloggers na to is they had been in power in Leyte for a very, very, very long time at wala silang ginawa for a very, very long time in order to protect their province and for a danger. So makikita nyo sila pag sakuna, pero ang tanong, pinakamalaking katanungan, anong ginawa nila for the longest time? Ayan si Derek, ayan na si Derek. Makiyak ka. Asan na si Derek? Kasama niya si Senator Amy. Hello, Senator Amy. Ano sabi? Ano sabi? Kasama raw niya si nasa Cebu yata si hindi ko alam kung nasa party. So for the longest time, anong ginawa mo in order to nag-decline si Daryl. Alam mo Daryl ha, dinidecline mo ako ha. Mahanap nga ang family tree nito ni Daryl. Ano naman to? Kaninong clan na naman? Kaya di nag-rush drug group. Bakit? Pero balik tayo dun sa sa epal politics, no? Yung hindi kasi nila nagigets yung complaint ng tao dun sa epal politics. Yung sinusukan nating uri ng politics eh. 'Di ba? Itong mga nagpupumilit na papugiin si Martin just because Martin was, according to them, just because Martin was there in Tacloban, it's actually beside the point. 'Di ba? Hindi yun yung main event. Hindi yun yung main event. Kung sakaling nandun nga si Martin, hindi yun yung hindi yun yung sukatan nung whether or not he did everything to help his people. Hindi. Kasi let me phrase it better for you, biological. Thank you very much, cosmological woman. Whether Martin Romualdez was there or not, hindi yun ang sukatan kung magaling siyang leader. Oo. Ang totoong sukatan kung magaling na leader si Martin Romualdez is kung yung panahon na nasa kapangyarihan ng kanyang angkan sa Leyte ay may ginawa ang kanyang angkan sa pamamagitan ng pera ng taong bayan para maging resilient at magkaroon ng proteksyon ang Leyte sa mga ganitong sakuna. Oo. Nagets niyo?
Yun ang totoong leader. The one who yung may foresight. Oo. Kasi si Martin Romualdez, that kind of leadership, is called reactive leadership. Ikaw na, biological. Ayan, nasa party daw si Direk, kaya hindi raw siya makaakyat kasi maingay. Ayun. So yun, di yun na nga. So parang, yun yung nagiging, yun yung parang, ang tsaka-tsaka nung pinag-aawayan natin na parang, binibida ninyo, sige, nandyan siya, nandyan si Martin Romualdez nung November 9, ganyan. Nandyan si Martin Romualdez nung November 9, nagpunta siya, kineme, ganyan. Sabihin na natin na nandun siya, bakit bad trip pa rin sa kanya yung, ang dami pa rin bad trip sa kanya ng mga, di ba? Bakit yung mga tao sinasabi, hindi siya random, hindi siya ganyan-ganyan. I mean, yung acknowledge, medyo nakukupalan din kasi ko dun sa Sas, yung hindi ina-acknowledge yung sentiment ng mga tao na, hindi namin siya nakita, tapos ipipilit nyo na meron. Di ba? Yun yung nakaka-insulto, yun yung nakakairita. I'm pretty sure may ginawa si Martin na related sa Yolanda noong mga panahon na yun. But it is not something that is earth-shaking. It is not something that is game-changing. It is not something that will really lift the spirit and the nung mga taong nandun. Hindi. Kasi lahat tayo problemado nun eh. Lahat ng nandun problemado. Hindi, kung yun lang naman palang kailangan na nandun ka sa ground, bakit galit kayo kay Leni Robredo, yung mga supporter ni Martin Romualdez? Parati namang nasa ground si Leni Robredo. Bakit ba kayo galit kay Leni Robredo? Kung yun lang pala magsusolve ng mga problema natin, di ba? Kung ganun lang kadali yun. Ayan, ito. Yung ipupush nyo pa na it is heroism, na it is actually dun sa pinost ni Crisette, meron ako dun talaga isang parang sobrang nandiri talaga ako ng bonggang-bongga. Kasi sabi ni Crisette dun sa post niya, nung sinasagot niya si Rep. Asidre, sabi ni Crisette, ikaw, di ba, Jude? Sabi niya gano'n, di ba ikaw nagsinungaling ka sa akin? Kasi gusto mo akong awardan ng Heroes of Yolanda. Pagkatapos, hindi mo sinabi sa akin na yung pa-award pala na yun ay galing kay Martin Romualdez. Gano'n. Girl, sobrang talagang nakakasuka. So parang, yung mga tao raw na binigyan ng award na Heroes of Yolanda, none of them knew that the award is coming from Martin Romualdez. So, ano to? So, kunwari nagkabigayan ng award, lahat ng heroes may picture with Martin Romualdez. What is the association of all the people who's going to see na yung mga Heroes of Yolanda nagpa-picture at kasama si Martin Romualdez? Diba? Easy credit grabbing. Diba? Hindi. Saka, bakit ba ito? Yun na, parang very serious na parang, wow, sobrang naman kakupalan yan. Hindi naman sinagot ni Jude Asidre eh. Pero yun na nga, bakit ba inaaway ng mga vloggers ni Martin Romualdez si Crisette Chu? Bakit? Heroes of Yolanda ba sila? Yung mga vloggers ni Martin Romualdez, di ba si Crisette ang na-awardan ng Heroes of Yolanda? So, bakit sila kasama sa conversation? True. Di ba? Oo. I-solve nyo nga yan. Sabi nga nila, kasi hindi raw naman daw porket may nagawang maganda si Crisette, hindi raw ibig sabihin nun, may karapatan na raw si Crisette na manira ng iba. What? Sabi nila, hindi raw porket merong magandang nagawa si Crisette nung panahon ng Yolanda, hindi naman daw yun license para manira ng iba. Kung si Crisette may nagawa ng maganda at na-hail na Heroes of Yolanda, walang karapatang manira, bakit kayo mga vloggers ni Martin Romualdez naninira? Wala rin naman kayo dun sa Yolanda at wala rin kayo nagawang maganda. So kung si Crisette walang lisensya, given that profile, bakit kayo nagkaroon ng lisensya?
Mas lalo kayo dapat, 'di ba? Mas lalo kayo dapat, 'di ba? Walang saving grace, 'di ba? Ayun. Nakakaloka lang. Ayun. Chinek ko nga yung ano chinek ko nga yung chinek ko yung mga balita nung November 8 at saka November 9. Kasi ang pinagpipilitan ni Rep. Asidre, nandun daw sa eroplano na papunta ng Tacloban si Martin Romualdez. Yung sa timeline ng government at saka ng AFP, ang sabi doon, meron daw 3 C-130. Yun lang yung aircraft wala doon sa timeline nila. Walang ibang reference sa aircraft sa eroplano kundi yung 3 C-130 lang. 3 C-130 daw ang pumunta nung November 9 sa Tacloban. Yung isa galing Manila. Ang sakay sila Dinky Soliman, yung NDRRMC, at saka mga medical team, kineme-kineme. So, hindi doon na-mention, nakasama doon si Martin Romualdez. Pagkatapos, sa post naman ng AFP, kinonfirm nila na merong mga C-130 na pumunta at yung isa nga ay sa contingent nila Dinky Soliman. Pagkatapos yung isang C-130 galing Zamboanga. Ganon. So ngayon, I mean, doon na nagkakakwentas klarasan na tayo dito 'di ba? Kwentas klaras na tayo dito. So, explain niyo sa amin, sumakay ba siya ng C-130? Kasi yun lang yung eroplanong papunta ng Tacloban ng November 9. Para makarating siya ng November 9. Sumakay ba siya ng C-130? So, ano yung whereabouts nun? Kasi meron lang 3 C-130 na nakarating ng Tacloban. Isa galing Manila, isa galing Zamboanga, yung isa hindi nila dinescribe. So yung isa na yun ba? Yun ba yung tinutukoy ninyo na eroplanong dala-dala si Martin Romualdez? Ayun. Isa lang masasabi ko sa kanila. Sana malaki ang pinachew at pinaswallow sa inyo. Para maging sulit, ano? Oo Para naman. maging sulit. Actually, siguro naman, no, kung si Martin, malaki talaga ang papachew at swallow niyan. Kasi it's capable. It's capable of making people chew and swallow. Hindi, malaki talaga ang pera marami talagang pera si Martin Romualdez. Kasi, do you remember the time na si GMA, tinira ng Makabayan Block and other opposition? Dahil ngayon kumain siya sa mamahaling restaurant. Alam mo sino nagbayad nun? Si Martin. Really? Yung sa Singapore yan? Yung sa Singapore ba yan? Sa US. Yung may steak na okay. Yung yung pangalan ng restaurant na yun. Do you remember it, guys? Naging sobrang huge issue yun Yeah. Diba? Tapos parang, since then, every time na merong parang mga dinner si GMA, lagi nang inaano, ano ba kinain niya? Ano yung nasa menu? Ganon. Oo nga. Si Martin pala yun. Anyway, ayun. Ayun ang mga Le Cirque. Ayun yung pangalan ng restaurant, Le Cirque. Ayun. Le Cirque Arroyo. Diba? Tapos inano-ano nga siya. Ayun Le Cirque sa New York City. Tapos si Martin yung involved doon. Siya yung nagbayad daw. Ayan ipapakita ko ha. Can you imagine, di ba? Tapos siya yung inaano-ano. Siya yung tinira-tira rin siya dyan ng Makabayan and Emerald. Kasi nga daw, papaano daw ito, ang laki-laki ng budget. Papaano ka, ayan 2009. Taray.
Eh, dami-dami naman Diba? palang pera ni Martin. Ba't hindi niya ba't mas mayaman pa yung sino ka write up yun? Yung mas mayaman pa yung Ormoc kesa sa Tacloban ngayon. Eh baka ngayon ang dahilan kung bakit siya mayaman. Charot. Anyway, moving on. Inangkin pala niya. Siya yung yumaman. Hindi yung city, siya yung yumaman. Mm-mm. So, well, kasi, hello, bakit mayaman yung pamilya nyo at ang hirap-hirap ng probinsya? Oo. Eh, kasi rin yung Ormoc, di ba? Nagkaroon rin ng Ormoc, yung tragedy Yeah. mo. Yung grabe rin yung dami ng taong namatay noon sa Ormoc. Mm-hmm. Ayun. At nakaano na So, ayan na. Nakabangon. So, any more questions, guys? Charot. May questions ba kayo tungkol sa ating topic for tonight? Dahil kung hindi, isasara na po namin ang tindahan at i-drain na po namin ang suka. Ang suka. Nakakaloka. Diyos niya. Ayun. Ay, ito, last na natin ito, Joey. Mm-hmm. Anong masasabi mo sa gusto ni Jonathan Malaya na ipaban ang TikTok? Bakit? Dahil spy, yung tapos, yung, di ba ganun din yung naging dahilan nila sa US? Yung gusto lang ipaban kasi, and then they ended up banning it, pero sa mga government employees lang ng Amerika. Ganon. Yeah, pero Facebook is also a spy too. Oo. Hindi ba yan nga ang ni-reveal ni Edward Snowden kaya siya pinaghahabol ng Americas kasi ni-reveal niya na ang Facebook ay ginagamit ng United States to spy on people globally. So, yon, okay lang sa'yo, Jonathan Malaya, na yung, ako naman, ako nga mas maganda iban nga yung TikTok. Para magalit si Jamag. Go. Hindi. Ano sa tingin mo mangyayari pag ginawa yan ng government? What would tatanggapin ba to ng taong bayan o hindi? Hindi. Kasi kung kunwari, bakit ka mamimili ng isa lang? 'Di ba? Dapat yung approach mo across the board. 'Di ba? Dapat across the board. If you think na nang i-spy itong TikTok, what made you think na hindi nang spy yung YouTube, yung Facebook, 'di ba? Tsaka iba pang mga social media apps. All of them are collecting personal information, all of them are monitoring your activities, 'di ba? So, bakit? Diyos ko po si Jonathan Malaya naman. Teka, napanood, speaking of Jonathan Malaya, napanood mo ba yung interview niya sa PTV4? Tapos yung sinabi niya na nakakaloka yung channel talaga ha. Parang napanood mo ba yung interview niya sa PTV4? PTV4. No. Ano daw yung interview niya? Dapat na points lang naman yon yung inano niya doon. Sabi niya, tinanong kasi siya na parang, oy, Sir Jonathan Malaya, ano po yung ang tawag dito, ano po yung masasabi ninyo doon sa mga nagpapakalat na minomonitor nyo daw? May mga clarification siya doon sa chismis nun sa list, yung sa mga pro-China vloggers, yung mga ganyan-ganyan. Okay. So, ang sabi niya, yung unang-una niyang sinabi, fake news daw yung Bangga Me. Sabi niya, fake news daw ang Bangga Me. Ayun. So, hindi raw yung totoo. Sila daw ang nagsasabi ng totoo. At itong mga vlogger daw na nagsabi ng Bangga Me, at ikaw yun. Ikaw naman yung nag-coin ng term na yun. Na Bangga Me. Ayun. Ba't hindi niya ako mapangalanan? Oo. So, hindi ka naman niya pinangalanan. Or baka katulad din siya ni Sandro. Just Tapos,
Tapos, ano daw? Tapos, di di sabi niya yun, sabi niya, hindi kami, hindi yun totoo. So, yung mga nagpapakalat ng mga information na bangga ang nangyari, they are serving the interest of China. So, that is why, Pero sandali, that's why daw, That's why, trabaho daw nila na i-monitor ang mga content creator na nagpa-follow ng narrative ng China. Ayun. Kailan pa yan? Kailan pa niya sinabi? Teka. Mga ito. 4 days ago, sabi niya, sabi niya, fake news daw yung Banggami. So, yun yung una niyang clarification. Number 2, meron siyang 4 na points doon eh. So, number 2, minomonitor daw nila ang mga vloggers at saka vloggers na fina-follow ang narrative at agenda ng foreign power. Ayan. Okay. So, minomonitor daw talaga nila. Oo. So, minomonitor. Kaya yung namin kanina, yung feedback namin kanina, sa National Security Council yun. Care of Jonathan Malaya. Kasi minomonitor niya kami. And sandali lang. So, Jonathan Malaya, anong tawag mo sa mga tumatanggap ng milyon-milyon from the National Endowment of Democracy? Exactly my question. Alam mo, PCIJ, Rappler, Vera Files, at yung maraming NGO sa Pilipinas, tumatanggap sila ng milyon-milyon sa lapi from the United States. Ikaw! Ikalawa, alam mo, Jonathan, yung Banggami, ang nag-comment doon is former US Navy, service officer, di ba? Service warfare officer. Surface officer, oo. Oo, surface officer. Siya ang nag-explain. Di ba? So, can you contradict? Were you able to contradict yung sinabi niya? Hindi. Ang ginawa mo lang, Jonathan Malaya, if we remove all your ad hominems, you don't have any argument. Gusto mo lang sabihin sa mga taong bayan, kami nagsasabi na totoo, mali sila, period. Tapos yung third, argumentong bobo. True. Tapos yung third niya na clarification, sabi niya, wala daw silang sinabi na binabayaran ang mga pro-China vloggers. So sabi niya, wala daw silang listahan at gawa-gawa na daw ito para suportahan ang bintang na sila ay nag-witch hunt. So, ibig sabihin, kasi sabi niya dito, tayong mga nasa listahan, gawa-gawa lang natin na merong listahan para raw ma-justify daw natin na nag-witch hunt ang National Security Council. Wait lang. Nakakabobo naman yan, Jonathan Malaya. Ang naglabas ng listahan ay ang si Maureen. Ang bobo. Talaga naman nagmo-monitor ka, Jonathan Malaya. Napaka-bobo mo naman. Ayun nga. Correct. Yun nga yung sabi ko, Sir Jonathan Malaya, kung talaga pong nagmo-monitor po kayo, ay palpak po ang monitoring nyo. Kasi ang naglabas po ng listahan ay isang tao na galit na galit sa China. Okay? Ang naglabas po ng listahan, Jonathan Malaya, ay ang mga vloggers ng administration. At pinapakingkiman po sila ng Presidential Communications Office. Sila ang naglabas ng listahan. Sila rin po ang nagpapakalat ng balita na meron ng listahan ng mga vloggers ikukulong, yung mga pro-China. Hindi po kami yon. Kaya, tas sabi mo, kami pa yung nag-justify na may witch hunt. Ang bobo mo pala, Jonathan. True. Ang inang bobo. Yung mga... Jonathan, ang bobo mo. Diyos ko, Lord. Yun nga, Jonathan. Alam mo, Jonathan, ang bobo mo. Yun lang yun.
Ikaw, Jonathan, nagpa-interview kayo sa akin dahil nagpapatulong kayo nun sa inyong federalism MM. Wala naman nagbago sa stand ko, Jonathan. So, ba't ka nagpa-interview sa akin kung ano pala ako, nagpapaano ng pro-China narrative? Ano yun? Biglang, ay, ngayon, ano na siya? Ganyan. Pareho ka rin ni Jiang Marino. Diyos ko, isa ka rin nauuhaw na lumpia na dapat isawsaw sa suka. Uhaw na lumpia. Uhaw na lumpia, ayun. So, kaya nga actually nag-post ako dyan. So, tinatanong ko si Jonathan Malaya. Sabi ko, inimbestigahan nyo rin po ba si Maureen, si TPL3? Kasi siya nakalabas ng listahan eh. Yung mga pangalan na nakalagay doon sa listahan na kahit si Maureen ay hindi niya alam kung saan niya nakuha at para saan, nagkukos na po ng harassment sa amin. At saka namang sangkaterbang death threat. Ano to? Buhay nyo lang importante, buhay namin hindi. Kami araw-araw, dinedeath threat kami araw-araw, buhay namin di importante, buhay nyo lang importante. Alam mo si Jonathan Malaya, alam mo dapat sa kanya is, ang dapat kay Jonathan Malaya ay i-explain sa taong bayan kung bakit nag-fail yung federalism info campaign niya. Siya may hawak nun. Girl. Siya yung naghahawak nun sa DILG. It was a failure. Kasi si ano. It was a failure. Ano yung mga tao ko na hindi nilang federalism? Di ba? Meron bang performance audit yan? Jonathan Malaya? Di ba wala? Meron ba kayong benchmark na ito na yung pag tinanong namin yung ganitong karaming tao, masasagot at maintindihan nila yung federalism? Correct. So number 4, sabi niya, kung ayaw daw nating maniwala sa National Security Council or sa Philippine Coast Guard tungkol doon sa banggaan, sabi niya, andyan naman daw ang mga independent media. At pinangalanan niya GMA, ABS, TV5 na pinapasakay nila sa barko para mag-ulat. So sinasabi ni Jonathan Malaya, kung di raw tayo naniniwala sa kanya, ay maniwala daw tayo sa independent media outlets na ABS-CBN, GMA at TV5. Paano nag-independent yan? Jonathan Malaya. Ayun. Doon ako natatawa. I-validate natin yung sinasabi nila doon sa mga media outlet na yun. Diyos me. Para naman to, sir, yesterday? Sabi ni Jonathan Malaya, yung mga pinasakay namin, magbabalidate sila nung mga sinasabi namin. Diyos ko naman, para namang circle jerking yung naganap. Yung ang nag-explain nga, di ba? Yung dating US Navy officer, Jonathan, in-explain niya yung pangyayari, ang linaw-linaw. Banggami naman talaga yung ano niya, mali kayo. Yun ang pagkakasabi ng US Navy, mali kayo ang mali. O ditirahin niyo yung US Navy, bakit kami? At saka kasi ang problema, you cannot tell us na mali yung banggami. May video na nirelease ang Philippine Coast Guard, may video na nirelease yung Chinese Coast Guard din. So ibig sabihin, people are going to make their judgment based on these two videos. Alin dito yung pinaka-logical? Ano yung rules na nag-a-apply sa situation na yon? And apparently, according to the safety navigation rules sa high seas, diba? Mali yung Philippines. Papanood natin yung banggami. Okay? At ang nag-explain nito ay hindi po ako, kundi dating US Navy officer. Mag-mute ka muna, girl. It is absolutely infuriating how much Western media continues to lie to the general public about what's happening abroad.
By now, many of you know about the Chinese and Philippines incident where China was harassing the Philippines. I was a qualified surface warfare officer. I was stationed in Japan and traveled to the Philippines several times. I will make a disclaimer, the Philippines are terrible ship drivers. And to be a qualified surface warfare officer, you have to essentially memorize what are known as the rules of the road. The rules of the road essentially tell you how to drive a ship and interact with others, both domestically and internationally. After watching this video several times, who do you think was in the wrong, the Chinese Coast Guard or the Philippine ship? And before you answer that, look at where this ship is at. You can see its wake. It was originally behind the Chinese Coast Guard ship. This is clearly what's known as an overtaking situation. And the ship that is in front, that's known as a stand-on vessel. They keep their course and speed. The giveaway vessel, which would have been the Filipino ship, should have stayed away from the Chinese ship. Rule number 13, any vessel overtaking any other shall keep out of the way of the vessel being overtaken. And when you look at this wake, you can literally see the curvature there where they turn towards the Chinese Coast Guard ship. And remember, the Chinese ship is supposed to maintain course and speed. This Filipino ship, you can literally see the wake where it crossed in front. And what's really strange about this footage is the amount of Filipinos that magically had phones and cameras out to record this specific event, which makes me really speculate that this whole situation was created to create more anti-Chinese sentiment in the U.S. Nah, the U.S. government would never do that. So ayan yung pinagpuputok ng butchi ni Jonathan Malaya. Yung former US It is Navy, absolutely diba? infuriating So, how much yung former US Navy officer na nagsalita at ating nirepost. So, bakit hindi mo awayin yung former US Navy officer, Jonathan Malaya? Halatang maliit lang yung bayag mo eh. Nandiyan ka pa ba, Joey? Wala ka, girl. Sorry, ayan. Ayun nga, so parang hindi ko rin maintindihan dito kay Jonathan Malaya kung bakit para siyang ano, no, yung, ano ba to, ba't parang natuyo yung baterya nito, ba't ganito yung, ba't ganyan yung mga pinagsasabi ngayon ni Jonathan Malaya? Nakakaloka siya. Ayun. Basta, Sas, pag nakulong ka, Ay, ano nga, dadalawin iganon mo kita. nga. Anuhin mo nga, kasi hindi ko makita puti yung background mo eh. Mm-mm. Ayan. Dito din nagagalit ang mga Filipino seafarers ni SAS kasi insulto yung ginawa ng bangka natin, yung pagbangga eh. May rules dito at pinapalabas na walang alam tuloy ang ating mga seafarers ng dahil sa incident na ito. Well, it wasn't me, no? It was actually the former US Navy officer who actually said what needed to be said. Mm-mm. So, alam mo, Jonathan Malaya, bakit ka namin papaniwalaan? Dahil sinabi mo lang, sino ka ba? Isa ka bang santo pa? Kung ayaw nga raw natin Isa ka siyang Oo. Kung ayaw nga raw natin maniwala sa kanya, dapat daw maniwala tayo sa ABS-CBN, GMA at TV5. Serious? Mm-hmm. Bakit kami sabi ni, so nire-rehabilitate niya ang trustworthiness ng news, ng Channel 5, GMA7, and ABS-CBN. Are you serious, Jonathan Malaya? You are the government telling us na dapat paniwalaan namin itong mga media na to na for the longest time, eh, ang dami na pinag-iikot-ikot ng ulo ng mga tao. Are you serious? Are you serious, Jonathan Malaya? Di ba part ka ng Duterte administration? Ano ba 'to? Pinanganak ka kahapon, Jonathan Malaya? Hindi mo alam yung laban na nangyari against mainstream media in the past 6 years ng Duterte administration? Kasi nga si Jonathan Malaya, isa rin siyang nauuhaw na lumpia na dapat isaw-saw sa suka. Nag-chewed and swallow na siya rin, ano? Oo, nag-chewed and swallow. Kita mo, di ba? Bakit ka umuurong-urong? Ano yung sabi niya na hindi po namin sinasabing binabayaran siya? Ano sabi? Ulitin mo nga yung sabi niya. Hindi. Ang sabi niya, teka lang Ayan, nawala. Nako. Hindi raw
nila sinasabi na binabayaran ng China yung mga pro-China vloggers. Hindi raw yun ang sinasabi nila. At yung listahan daw ay gawa-gawa lang ng mga tao na nandun sa listahan para panindigan daw yung witch hunt allegation against National Security Council. Ang bobo. Diba? So, hanggang dyan na lang, Diyos ko, ang sakit sa ulo ni Jonathan Malaya. Pwedeng isend mo sa akin, girl, yung interview niya. Gusto kong, yung pagkasabi niya mismo, ha? Sige, sige. Ito. Okay. Sige po. Okay, ayan. Okay na, hanggang sa muli, mga kababayan, I hope na hindi kayo maging uhaw na lumpia na dapat isawsaw sa suka. Hanggang sa muli, ito po ang inyong cosmological woman host, si Sas Reganda Sasot, at ang biological woman na si Joie de vivre every day. I-add nyo po siya, and thank you so much. And matulog na tayo. No, Diyos ko, matulog naman tayo. Si Tio Moreno, kakapanood pa lang. Diyos ko, my God, Tio Moreno. Next time naman, nag-aagahan mo. Okay. Okay. Bye. Bye, everyone. Bye.